na ikaw mismo ang mag-control sa ikabubuti mo. Hindi sa ikasasama mo. Dapat alam mo kung saan mo gagamitin ang mga emosyonan. Kasi pag hindi mo alam kung saan gagamitin ang mga emosyon, tignan mo, yung mga pinakamalalaking pagkakamali nyo sa buhay, dahil sa sobra-sobrang emosyon na inilagay mo sa mga sitwasyon, tapos namali ka ng kilos dahil mali emosyon mo. Yun ang sagot ko ron. Para hindi ka mapasama, matuto kang mag-control ng emosyon. Tignan mo muna kung ano magiging resulta sa dulo. Pag palagay mo maganda magiging resulta, tsaka mo lang ilagay emosyon. Sir, related naman to sa para malaman pa namin kung grabe yung mga kung paano ka na-shape ng reality ngayon, paano nabuo si Chichester. Like question, si Chichester ba ay isang risk taker? At may share ka ba sa aming kwento kung saan nag-risk ka and sa dulo, nung nalaman mo na yung resulta, masasabi mo, it was worth the risk? Meron akong tinatrabaho ngayon na malaking risk. Yung nagpa-interview dito sa inyo. Tapos ngayon, makikita ko kung ano resulta nito pagkatapos. Doon ako ngayon makakapag-desisyon kung napabuti ba yung resulta o hindi. Kasi alam mo, ang bottom line lang naman ng buhay, yung mismong paglabas mo lang, yung paggising mo lang, nagsisimula na kagad ang risk dun. Na, paggising mo, ihahakbang mo na yung paa mo sa palabas ng kama. Pwede kang madulas, patay ka. Pag CR mo, maliligo ka, pupunta ka sa kung saan mang event, pwede kang madulas, patay ka. Paglabas mo ng bahay, pwede kang mabanggasan ng sasakyan. So, araw-araw is a risk. Every day is a risk for me. Pinipili ko lang kasi sa stocks, minsan pa kasi meron din akong experience sa Philippine Stock Exchange. Meron din akong experience sa Forex, diba? Wide reader ako sa maraming bagay. And I was a stocks trader since 2012. Matagal na akong trader. Ngayon, I will say, there's proper risk management kung tawagin nila. Risk versus reward ratio. Kung yung reward ba, mas malaki kaysa dun sa risk. Yun yung mga tinatake ko. Risk versus reward ratio. Yun ang kailangan maintindihan ng mga tao eh. Lagi namang merong risk eh. Diba? Pero ano ang risk na wala kang gagawin sa buhay mo? Ang risk nun, dumating ka sa dulo ng buhay mo, wala kang maipagmalaki. Ang mas risk pa nun, pagdating mo sa pinakadulo, patay ka na, haharap ka ngayon sa Diyos, wala kang maipresentang resulta. Yun ang risk nun. So ako, masulit sa akin yung risk na baka sakali, baka may magkaroon ng malalaking problema, baka mapatay ako rito, baka magulpi ako rito, baka kung ano mangyari, baka malugi ako, baka mawala pera ko, baka mawala lahat ng pinaghirapan ko, baka mawala pati buhay ko. Pero ang importante sa akin yung pinakadulo. Mahal ako ng Diyos na pinaglilingkuran ko. Yun ang importante sa akin. Tungkol sa risk, laging may risk, brother. Pero ano-ano yung mga risk na sulit, yun ang importanteng tinitignan natin. Hindi yung risk na baka mangyari yung ganito, kaya wala na lang akong gagawin. And also to add lang, sir, dahil nga doon sa risk to reward ratio, kasi kung may dalawang taong mag-chase ng dream nila, pareho din naman sila magre-risk eh. Kung ang isang tao na tutungangan na lang, mag-ML, magti-TikTok na lang siya, risk mo yan ngayon kasi nag-e-enjoy ka, pero few years down the line, wala kang matututunan, papalpak ka na, yung mga kaibigan mo na pag-iwanan ka na, or magre-risk kang i-chase yung dream mo. Ang loss na pwede mong ma-claim, pumalpak ka, pero matututo ka. Or ang reward na pwede mong makuha, pag nag-risk ka doon, pwede kang makapag-achieve doon sa goal mo at marating kung ano talagang gusto mong marating. And isa doon sa mga nag-research ako sa mga videos mo, sir, and you mentioned before you had this breakthrough moment, nung isa sa mga minention mo, nung 25 ka, nag-back to zero ka, and then Laglagan to ka. 3 years after, nakapagpatayo ka na ng una mong building. So this question relates towards how does one bounce back once they hit zero or the rock bottom? Paano ka Wala ka namang option, brother eh, 'di ba? Pagka bumagsak ka ng bagsak na bagsak, wala ka namang option eh. There's nowhere else to go but up. 'Di ba? Wala kang ibang pupuntahan, brad. Ganun lang naman sa akin kasimple buhay eh. Alam mo, lahat ng mayayaman nakatikim ng lugi. Pag mayaman ka, di ka nakatikim ng lugi, pakyo ka, sinungaling ka, gago. Ganun ka simple yun. Yung mga yayabang-yabang sa social media, tignan mo, antay malugi yan. Pag nakikita mo hindi na sila masyado nagpo-post ng mga kayabangan nila, yan, nagsisimula na malugi yan, tumatahimik na. Bakit? Kasi ang wakas ng kapalaluan ay kahihiyan. Ang wakas ng kayabangan, lagi yan pagkabagsak. Lagi yan. Matagal na ako nagbabasa ng mga lumang libro, tapos nakita ko, sa kaarugantehan, tangina, ang dulo niyan, lagi bagsak ka.
Laging ganun. Yung mga yayabang-yabang sa social media, abang ka ng kapiraso, tignan mo, mananahimik yung mga yan. Tapos pag tumahimik sila, alam mo na, bumababa na yan. Bakit? Kasi laging nakapost lahat sa kanila eh. Di ba? Yung mga fancy sports car nila, mga Rolex nila, na puro putang ina mo, peke naman. Kilala ko yung mga tao na yan eh. Mga patek nila, peke din. Hindi ka nagtataka. Tangina, yung mga tao na yun, may naka-Rolex ka. Tapos nakapatek ka. Tapos hindi mo pinakita kung saan mo binili yan. Eh lahat ng araw-araw mo nakapost sa social media, hindi mo pinakita kung saan mo binili yan. Tangina, wag mo akong gaguhin, peke yan, gago. Tangina mo, lumantugtugin na ako. Matagal na akong buhay. Sobrang tagal na nga, sobrang haba na nga ng buhay ko eh, di ba? Ang tagal ko ng buhay, marami na ako nakitang mga taong umangat, marami na ako nakitang mga taong bumagsak. Ako rin mismo eh, nag-up and down din ako eh. Up and down din naman ako sa buhay eh. Walang taong dire-diretso lang pag-angat mo, hindi ka bumagsak kahit kailan. Wag ako. Tangina, Jeff Bezos nga, nung maghiwalay sila ng asawa niya, nahati yung kayabanan niya eh. Jeff Bezos na yun ha? Sino ka? Jeff Bezos na yun eh. Imagine mo yung konsepto na gano'n, di ba? Alam mo, ang buhay up and down, up and down, up and down. Ganun kasimple yun. Ngayon, nadapa ka, bumangon ka uli. There's nowhere else to go. Diba? Papakamatay ka? Gusto mo simulan yung buhay mo sa kabila ng ang huling ginawa mo, kasalanan? Sigurado ka ba? Diba? Kasi alam mo, may mga negosyante kasi akong kilala, personal. May mga pera sila, mayaman sila. Tapos isinabit yung sarili nila sa kisame, gamit yung cheap na wire na galing sa mikropono nung putang inang videoke nila. Diba? May mga tao akong nakilalang ganun eh. Meron akong mga taong nakilala na maraming pera, pero pinasabog yung ulo nila. Nakabalita naman na kayo ng ganun in the past eh, di ba? Ang daming taong ganun eh. Alam mo, simple lang naman ang buhay eh. Pag bumagsak ka, there's nowhere else to go but up. Wala kayo bang pupuntahan? E-end mo yung buhay mo? Sigurado ka? Gusto mo yan? May ilalalim pa yan. Maniwala ka. Akala mo rock bottom na yan. May ilalalim pa yan pag hindi mo tinrabaho yan. Simple lang, kumilos ka. Tapos lahat ng naatrasuhan mo, pakiusapan mo. Naipit lang ako eh. Pero hindi ko gusto ito eh. Pwede mo ako ipakulong, choice mo na yun. Pero di ako makakabawi sa'yo pag nasa loob ako ng kulungan. Pero di naman kita tinatakbuhan eh. Gumagawa ako ng paraan. Para isang araw, makakabawi rin ako sa'yo. Magbabayad ako. Nga lang, naipit lang talaga ako ngayon. Ganun, simple. Pakiusapan mo lahat ng naatrasuhan mo. Kasi at the end of the day, it's all about communication. Tignan mo, ang daming hindi nakukulong dahil nakikipag-communicate lang sila ng maayos. Diba? Huwag mo lang tatakbuhan. Huwag mo gagawin yung ginawa ni Zian Gaza. Bala ka. Diba? Asa kita ulo mo. Tignan mo, hindi tuloy makauwi ng Pilipinas. It would have been nice kung nandito siya sa Pilipinas. Diba? Kasi gusto ko rin siya makakwentuhan eh. Pero tignan mo, hindi makauwi ng Pilipinas. For whatever reason, hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit hindi siya makauwi ng Pilipinas. Baka active pa yung cases niya, baka hindi. Baka may gustong pumatay sa kanya, baka wala. Pero tignan mo, hindi siya makabalik ng Pilipinas. Diba? And sir, you mentioned, magandang example din yung kahit mayayaman sila, nagpakabitay sila, nagpakamatay sila. A follow-up question na gusto kong itanong dyan. So, given na lahat ng sinabi mo, does money really buy happiness? Alam mo, in the past, oo, naniniwala ako dun. Oo, in the past. Dati, oo, naniniwala ako. Ang dahilan kasi nakita ko na kung ano nagagawa ng pera eh. Yung unang-unang bultong pera ko noon, nagpasara ako ng bar, tanginan, sarap eh. Yung kayabangan na tanginan, nakuha ko noon, butang na, Chester! Aba, nagiinuman kami rin, di ba? Sinisigaw nila yung pangalan ko eh. Ang sarap kaya ng ganung pakiramdam. Yeah. Ang sarap ng ganung pakiramdam. Tapos ako, happy. Happy ako noon. Butang na, pakiramdam ko, nabili ko yung kaligayahan ko, nabili ko pa yung kaligayahan ng mga tao nakapaligid sa akin. Until such time, na tangina, Chester, kailan ba natin gagastos yung pera mo? Tanginang niyan. Makaka-attract ka ng mga taong kupal eh. Tapos makaka-attract ka rin ng mga taong ang habol lang sa'yo, yung pakinabang nila sa'yo, tapos di ka naman talaga mahal. Tapos pag nabumagsak ka, di ka kayang tulungan, umangat ulit. Naiintindihan ko na yung konsepto ngayon eh. Unti-unti naiintindihan ko yung konsepto. Hindi yung kaligayahan, hindi nabibili ng pera yung kaligayahan. Pero mas maligaya ka kapag may pera ka. Bakit? Kasi nakakita ako ng mga tao nakakita ako ng mga tao lalo na sa probinsyahin na masaya sila kahit kumukuha lang ng talbos ng kamote sa likod bakuran tapos sama-sama sila pamilya. Happy sila. Tapos yung mga anak nila pag umaga naglalaro doon tapos bihis na, papasok na sa school. Sadali sa school, tapos uuwi mga bandang alas 2, alas 3 ng hapon. Tapos maglalaro uli sila. Tapos naalala niyo yung mga panahon, well, kayo, bata pa kayo, pero naalala niyo yung mga panahon, tumatakbo pa tayo sa kalsada. Ewan ko kung naabutan niyo yun. Oo, pero nakita ko yung panahon na walang pera eh. Tapos naalala ko nung panahon na bata ako, yung walang bills. Wala namang pera nga eh. Tambay ka lang sa labas. Diba? Tambay lang sa labas. Tapos mga kasama mo, diba? Alam mo, ito nakita ko. Kahit gaano pa karami pera mo, sobrang yaman mo, diba? Sobrang, dami mong pera.
Tapos, ikaw lang mag-isa, naka-check-in ka sa hotel, tapos, yung pagkain mo, steak sa Wolfgang na worth 8,000 pesos, pero ikaw lang din mag-isa. Tapos, nagta-travel ka around the world nang ikaw lang din mag-isa. Tapos, pagdating sa dulo ng buhay mo, matandang-matanda ka nang ikaw lang din mag-isa, masaya ka ba? You tell me. Takin na, naranasan ko kumain sa mga mamahaling restaurant nang ako lang mag-isa. Ako lang mag-isa. Tapos tsaka ako nasabi, hindi pala ganun kasarap kumain dito sa restaurant na to pag ako lang mag-isa. Pero ang naalala ko kasi yung pakiramdam na pansig canton lang Lucky Me ang usot ng ang natrepa namin jowa ko. Kasi minsan madaling araw, di ba? Wala kayong natirang ulam, ganun. Kasi naubos nyo ng gabi. Tapos sakto lang naman. Hindi naman, minsan, jowa ko, lutuan pansig canton, di ba? Tapos kakain akong pansig canton. Tapos yung isang piraso lang yun, pansig canton ha, kain kami. Tapos, alam mo, naiinis siya kasi nauubusan ko siya ng pansik canton. Tapos naglalaro kami yung unahang paramihang makakain pansik canton. Masaya. Diretso, masaya. Masaya yun. Nag-e-enjoy kami parehas sa mga 5-star restaurant. Nag-e-enjoy din kami sa Lucky Me pansik canton. Yung magkabilang panig ng buhay na na-experience namin parehas. Ako personal, nag-e-enjoy din ako sa Ayan, tamo, diba? Yung iniinom ko rito, meron tubig na galing sa inyo. Pero meron din namang chip na cobra. Diba? Gets mo yung konsepto na yun? I will say diretso hindi nabibili ng pera ang kaligayahan. I will say, ang pinakamasarap na parte, yung gumagastos ka ng pera kasama yung mga taong gusto mong kasama. Kasi naranasan ko na yung pakiramdam na yung mga taong nakapaligid sa akin, binibigyan ako ng validation. Pero hindi ko rin naman sila gusto. At hindi rin nila ako gusto. Pero naglalabas ako ng pera para magustuhan nila ako. Tapos, pagkatapos ng party na yun, sayang sayang pera. Yabang lang. Tapos na ako ron sa ganun, yabang, brother. Ngayon, nag-e-enjoy ako sa magkabilang panig ng buhay. Nag-e-enjoy ako dun sa buhay na mayamang-mayaman, may pera, maraming pera. Pero nag-e-enjoy din ako dun sa mga cheap little things. Gaya, tutulog pa rin ako sa tabi ng kalsada Gaya pa rin ng dati. Bawa, nakamotor ako, biyahe ng malayo-malayo, Baguio, o papunta ng Isabela, nakamotor. Minsan may mga pagkakataon, pag nagmotor ka kasi, tas 12 oras kang nagmomotor, tapos, papunta yun tapos matutulog ka rin na isang gabi, tapos pauwi. Tapos, syempre, party doon, di ba? Pagkatapos ng party, pagod ka na. Pagod ka papunta, pagod ka doon sa party, tapos matutulog ka. Pagising mo, pagod ka pa rin nun Hindi ka pa rin nakaka-recover Tapos, biyahe ka ngayon, pauwi, nakamotor pa din. Minsan natutulog ako sa tabi ng kalsada And I enjoy myself. Diretso, I enjoy myself. Wala na bang perang involved doon bukod sa panggasolina Masaya ka ba nagpagasolina ka? Wala, it feels neutral. Nagpagasolina ka lang naman Nothing out of the usual. Basta nagpagasolina ka lang. Yun yung ginastos mong pera. Pero neutral yung gasolina. Pero yung kaligayahan na naidudulot ng mga experiences, I will say, regardless if there's money involved or not, sa akin yun ang priceless, brother. Kasi pagtanda ko, yun yung mga kwento Ayoko nung brother, diretso ayoko nung kwento na mula pinanganak ka, tapos matanda ka na, tapos ang kwento mo lang, gumawa ng pera. Ayoko nung brother. Diretso, ayoko nung. Money come and go. You can always make money, but you cannot always make memory. Merong mga tao akong personal na kilala na mga taong sobrang daming pera pero di nila mapakinabangan yung pera. Sige, stop. Stuck sila sa trabahong hindi nila gusto. Sa bansang hindi nila gusto. Sa trabahong hindi nila gusto. Yung mga nag-abroad lalo. Mga nag-abroad, ang daming pera niyan, brad. Tangina, sobrang dami nilang pera. Pero lahat sila, putang ina, miserable ang buhay. Lahat silang nasa abroad, miserable ang buhay. Lalo na yung mga naiwan yung mga anak nila rito. Maliban na lang siguro, exception to the rule, na sinama mo na yung pamilya mo ron. Siyempre, ibang usapan yun. Pero yung nandito yung pamilya mo sa Pilipinas, ang nanay mo nandito, ang tatay mo nandito, ang asawa mo nandito, ang anak mo nandito, buong pamilya mo, pati mga kaibigan mo nandito, ikaw lang yung nasa ibang bansa. Gusto mo yun? Ang dami mong pera? Gusto mo yun? Nag-e-enjoy ka ron? Sobrang dami pera? Sige nga, ikaw nga bumili ng kaligayahan pag nasa abroad ka. Sige, bili ka ng kaligayahan dyan. Tignan natin kung may mapala ka. Kada subo mo sa 5-star restaurant, putang ina yung pamilya ko nasa Pilipinas. Diba? Kada subo mo, kada tulog mo sa 5-star hotel, yung anak ko, hindi ko alam kung siya natutulog. Sige, nabili mo kaligayahan? You tell me. Sir, related to sa sinabi mo, meron din mga mayayaman na nasa taas sila, kumakain sila mag-isa, hindi nila din sabi kung nabibili ba talaga yung happiness doon. Pero paano naman kung dadating ka sa sitwasyon where meron kang mga kaibigan na gusto mo silang makasama pataas, pero dumadating sa point na ikaw na lang yung nagtatry and dumadating sa point na pag-iiwanan mo na sila
And ang ending, parang nagiging bagahe mo na sila. Ano yung gagawin mo sa ganung sitwasyon? Straight, laglag mo na. Dito mo pag ganyan yung rest. Straight, laglag mo na. Kahit gusto mo pa sila makasama. Straight, laglag mo na. Hindi ang gusto mo na susunod sa buhay. Kailangan mangyari yung kailangan mangyari. You have to do what you have to do. Bakit? Kasi mutual ang pag-angat, Brad. Kung may tutulungan kang ibang mga tao, natulungan mo na yung sarili mo. Ngayon gusto mo tumulong sa iba. Ayaw nila tulungan yung sarili nila, laglag mo sila. Bakit? Kasi hahatakin kanyang pababa. Lahat na lang iaasa sa'yo niyan. Tapos darating sa puntong ang gusto na lang nila, ibigay mo yung pera mo sa kanila. Ayaw nilang trumabaho. Pag ayaw trumabaho, tamad na tao. Tana, basurang tao sa akin yan. Ganun kasimple, ganun kasimple. Hindi ako para tumulong sa mga basurang tao. Either tutulungan kita, gagawan mo ng paraan yung sarili mo, o bala ka sa buhay mo. Bakit? Kasi tignan mo, kahit naman ang Diyos ganun di ba? Kahit anong buti ng Diyos, kahit anong tulong ang gawin sa'yo ng Diyos, pag ikaw ayaw mo, maimpyerno ka pa rin, impacto ka. Ganun kasimple yun. Hindi yung Diyos lang ang tatrabaho para sa'yo. Ano, pabayaan ng Diyos, tamad ka? Hindi tatanggap ang Diyos ang tamad sa langit. Dasal-dasal lang. Nasa Diyos ang awa. Nasa tao. Tamo. Usapang love life naman. May babae na bang nagpaiyak kay Chichester? Suki ako ng ganyan, Brad. Suki ako ng ganyan. Yung mga nagiging jowa ako dati, sumasama sa mga tropa. Tangina, bad trip. Bad trip yun, Brad. Bad trip yun. Tangina, hindi nakakatuwa yun. Hindi talaga nakakatuwa yun. Pinakaunang jowa ko, hindi ko makakalimutan. 16 yata ako nun. 16. So, ako rin naman, gagong bata rin naman ako, di ba? Gagong bata rin naman ako. Pero di naman ako nakabuntis na maaga, di ba? Hanggang ngayon, wala pa rin anak eh. Pero, 16 ako noon. Merong magandang babae sa kabila section. Tapos hindi ko na maalala yung detalye, basta ang alam ko nilagayan ko na siya nun. Tapos sinagot niya ako nun. Tapos turns out kaya pala niya ako sinagot 3 months after, tsaka ako lang naintindihan. Kasi yung tropa ko pala nasa nanggang dikit ko, na isang grupo lang naman kami nun, sabay-sabay kaming kumakain, ex pala niya yun. Para makabawi sa ex niya, tangina pa, nakipbutas ako. Ginawa ang rebound. Putang ina, di ba? Hindi kaya nakakatuwa yun. Tangina, hindi masaya yun. Tapos, nung naghiwalay kami nun, 3 buwan lang yun eh. Pero putang ina mo, 1 taon na umiiyak mo, Brad. Tapos, pangalawang jowa ko, nung maghiwalay kami, napunta rin sa tropa ko. Putang ina talaga. Yung pangatlo, ganun din. Putang ina mo! Suki ako lang ganyan. Suki ako lang ganyan. Ewan ko, napakaalat sa akin nun. Ngayon, wala nang gagawa sa akin ng gano'n. Kasi general rule ko yan eh. Huwag nung pakikialaman yung jowa ko. Tangina, maniwala ka, kakalas yung panga mo. So kung babalik ka dun sa version ni Chichester na bata pa siya, kanino yung mali? Sa pagpili ng jowa o sa pagpili ng tropa? Nasa edad. Nasa edad. O bata pa ako nun eh. Tanga pa ako nun eh. Nasa edad. Wala, bata pa eh. Bobo pa ako nun, tanga pa ako nun. Hanggang ngayon naman, bobo pa rin naman, tanga pa rin naman. Pero tangina, marunong na ako mamakyong ngayon. Pero if you were to give an advice naman dun sa version mo na 18 years old or 16 years old dun na heartbreak ka, meron ka bang dating advice sa kanya ngayon na babaguhin mo nung time na yun? Oh, tangina. Gusto mo yung straight out practical? Straight out practical dito wala ka na maipa-follow up question. Pero bibigyan kita mamaya na maipa-follow up question mo dyan. Sige. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Ngunit ang mabait na asawa galing sa Panginoon. Paano follow up question mo? Hirap, no? Pero ito, practicality Siguro kung ako mamimili halimbawa, wala tayong pag-uusap na hihingin na lang sa Diyos, matigas sa ulo ko, halimbawa. Matigas sa ulo ko, hindi ko hihingin sa Diyos, pipili ako ng trip ko lang. Diretso, ang gusto ng mga babae, confidence. Naghahanap sila ng lalaking may confidence na alam mo kung ano ginagawa mo. Pero based on experience, nakita ko halos lahat ng mga babae merong innate sa kanila, sa sistema nila, na usurpation of authority. Pag ikaw lalaki, hindi mo alam kung ano ginagawa mo, putang ina mo, usurp ka ng babae na yan. Tapos mawawala ng respeto sa iyo yung babae, sasabihin mo, binabastos ka ng sarili mong jowa. Pag wala kang confidence, di mo alam kung ano ginagawa mo rito, lilisaw-lisaw ka lang, tapos nakikimashi-mashi ka sa jowa mo. Tangina, di uubra yan, Brad. Straight out, di uubra yan, di kagana yan, mashi-mashi ka sa jowa mo. Lagi ending niya, mag-break up kayong dalawa. And would you say na factor yung ganong trait na hindi ka marunong magdesisyon, hindi ikaw yung authority, kaya may mga lalaking nagiging under dun sa relasyon nila? Oo, brother. Kasi tignan mo supposed to be, ikaw lalaki, alam mo dapat kung ano ginagawa mo sa buhay. Kung hindi mo pa alam kung ano ginagawa mo sa buhay, huwag ka magputang ina mo, huwag ka muna magjowa, gago ka. Hindi ka pa nga marunong bumuhay na sarili mo eh.
Di ba? Baka nga po, tangina mo, hindi ka pa marunong mag-suit toothbrush eh. Pagka, tangina mo, pag binuksan mo yung bunganga mo, amoy inborn na labulok eh. Di ba? Pag hindi mo pa alam kung ano ginagawa mo sa sarili mo, huwag ka muna kumuha ng batong ipapalo mo sa ulo mo. Basic principles of life yun. Eh, tignan mo, kaya ang dami ngayon, tignan mo, ang dami ngayong mga, teenage pregnancy. Kasi hindi nila alam kung ano ginagawa nila sa mga sarili nila. Nag-explore sila eh, kakantutan. Tapos pag naipatok sa loob, putang ina mo, may problema tayo, bata, nabuntis ako. Diba? Dali ka ngayon. Bakit? Kumuha ka ng batong ipapalo mo sa ulo mo eh, diba? Alam mo, simple lang naman ang konsepto eh. Unahin mo na muna ang sarili mo kasi ganoon din naman ang punta mo eh. Takin mo, magjojowa ka rin eh, di ba? Kakantot ka rin, puputok mo rin naman sa loob eh. Eh, bakit putang ano ba naman yung putok mo sa loob kung kailan may sports car ka na? No, kita mo? Di ba? May bahay ka na. Di ba? Maayos ang karir mo. Kilala ka ng mga tao, nire-respeto ka ng mga kapwa mo lalaki. O, tsaka kayo kumantot. Di ba? Ganon kasimple, di ba? Huwag mo nang pasakitin yung ulo mo na hindi mo pa alam kung ano ginagawa mo rito, tapos kukuha ka pa ng jowa na tangina mo, mas matikas pa kaysa sa iyo yung babae. Yun ang sagot ko ron. And paano naman sa sitwasyon kung saan merong isang lalaki, meron siyang pangarap, nagpakahirap siya dun para sa pangarap niya, nagsakripisyo, bumuo ng empire. Ngayong nasa taas na siya, paano naman siya pipili ng karapat-dapat tumayo beside him as a queen? Paano siya makapili ng magandang deserving na asawa? Ang kailangan mong makuha yung magaling sumuporta. Kasi, di ba, sabi daw nila, in every great man, there's a woman. Parang ganun, something to that effect. Diba? So, ang kailangan mong kunin, pag alam mo na kung ano ginagawa mo, ang kailangan mong kunin yung magaling sumuporta. Hindi yung tangina mo, may sariling direksyon yung babae. Diba? Ibig sabihin, ikaw lalaki, may direksyon ka, tapos yung babae may direksyon din. Tanda mo, puta, walang kaharian, dalawa hari. Walang bansang, dalawa presidente. Pag putang ina mo, dalawa presidente mo, magkakaroon ka ngayon ng ang tawag nila doon, power struggle. Hindi magkaintindihan kung sino ba talaga nasusunod. Walang organization na dalawa CEO. Walang ganun. Tangina mo, organization nyo, dalawa CEO. May diferensya yan, maglalaban yan dalawa na yan. Hindi bali kung, alam mo yun, maraming manager sa ilalim. Pero tignan mo, kanya-kanya ng team yun. Walang isang pirasong team, dalawa manager. Walang ganun. Isa lang ang masusunod sa ibabaw. Kukuha ka ngayon ng babae, tapos sasakit ang ulo mo kasi may sariling direksyon yung babae. Ikaw, dito direksyon natin. Yung direksyon ng babae, dito, tapos hinahata ka papunta rito. Okay, ang puta, friction yan, brad. Babagal yan. Kahit sa negosyo, inaalis ang friction. May mga friction na gugustuhin mo. Paminsan-minsan. Bakit? Kasi isipin mo, kung lumbawa, yung sasakyan mo, walang brake. Putang ina mo, dire-diretso ka nun sa bangin. Diba? Kailangan mong friction paminsan-minsan, pero putang ina mo, paminsan-minsan lang yan. Pag may stoplight, kailangan mo ng friction. Kapag alam mo yun, kailangan mong bumagal, kailangan mo ng friction. Pag kailangan mong bumagal. Pero pag kailangan mong magtumulin, kailangan kasama mo ngayon yung buong sistema na nasa loob ng sambayan mo. Ganon kasimple ang konsepto. Kung kukuha ka ng babae na susunod sa'yo, pero hindi ang ibig sabihin nun, lahat na lang ng gusto mo susundin ng babae. Kailangan matuto rin maging friction yung babae paminsan-minsan. Kasi ito nakita ko tungkol sa mga babae in general. Yung mga babae, kapag palagay nila may diferensya sa'yo, sasabihin yan sa'yo. Pag hindi ka marunong makinig, putang ina mo, mapapasama ka. Yun napansin ko. Sasabihin, pero hindi ang ibig sabihin, i-usurp yung authority. Hindi ganun. Hindi ibig sabihin na, hindi ka marunong, ako na lang. Hindi ganun. Pero matuto yung babae, kung pipili ka ng babae, dapat unang-una sinusuportahan ka sa lahat ng mga kailangan. Kailangan mangyari. Kailangan mong magtrabaho, dapat nakasuporta siya sa pagtatrabaho mo. Kailangan mapalaki ng maayos yung mga anak, kailangan nakasuporta siya sa iyo sa pagpapalaki ng mga anak. Kailangan mong maiayos yung sarili mo, dapat nakasuporta siya sa iyo. Kasi paminsan-minsan bumabagsak ang mga lalaki. Dapat yung babaeng pipiliin mo, yung babaeng susuportahan ka kahit bagsak ka. Nangyayari yan, brad. Nangyayari yan. Tapos, at the same time, dapat marunong din tumingin sa paligid yung babae. Para ikaw nakatingin dito, yung babae nakatingin sa buong paligid. Pagka may diferensya, sasabihin bubulong kagad sa inyo. Marunong bumulong ang babae. So, kung ako mamimili, kunyari, si Raulo, kung di ako sumusunod sa Diyos, kunyari, ganun ako mamimili ng babae. So ngayon, sir, na maganda yung sinasabi mo na nakarating na tayo doon, suportado ka nung magiging queen mo. Pero paano naman ngayon sa amin, kunyari, early 20s kami ngayon, bumubuo kami ng empire namin, nagsusumikap kami. Kung sa panahong wala talaga kaming mahanap na ganung magsusuporta sa amin, dapat na ba kaming umibig sa sitwasyon namin at maghanap or mag-focus na lang dun sa goal namin at maybe sa taas, mahanap ko siya? Nasagot mo na yung sarili mo. Yun na mismo yun.
Wala kang mahanap eh. Huwag mong pilitin. Bakit? Kasi magkakaproblema ka dyan pag naglagay ka ng emosyon sa isang babaeng alam mo namang hindi mo dapat kasama. Magkakaproblema ka dyan, hatakin ka pa baba niyan. Pero wala ka, kumuha ka ng mga babaeng tuwad-tuwa rin lang sa TikTok, labas-labas lang, kalug-kalug lang na nasa harap nila. Naku, putang ina mo, walang pakinabang yung mga yan. Ang tawag ni Uncle dyan, huwag kang pipili ng babaeng pangkantutin lang. Oh, kabilin-bilinan sa akin ni Uncle yan, mag-iingat ka, huwag kang pipili ng babaeng pangkantutin lang. Yun ang sabi sa akin ni Uncle. Tama naman siya. Kaya tignan mo, pagkatapos ng mga panahon na patay na si Uncle, karamihan, I will say majority, I will say good 90% ng halos lahat ng naging jowa ko panlong term. Hindi short term. Yung aking kasintahan ngayon, 8 taon na kami. Yung bago yon 6 na taon. Pang long term. Hindi pang kantutin lang. Kasi may mga babaeng pan side chick lang talaga eh. Diba? May mga babaeng pang kantutan lang talaga. Hindi pang pampalipas lang ng oras, pampatanggal lang ng libog. May mga ganong klase ng babae. Oh. Pero may mga babae na pang long term talaga. Hindi pang kantutin yun. Hindi mo makikita social media, kakalug-kalug ang susunod, tutuwad-tuwad yun. Naka-private yung profile. Oh, naka-private yung profile. Tapos diba nagsisend ng nudes. Siguro yung isa sa mga nakakakabalang kapag nandun ka na sa taas is, you mentioned nga, merong mga tao talagang gusto ka na lang samahan dahil dun sa pera mo. Now, paano namin maa-avoid piliin yung mga nandyan lang dahil may pera ko? Dun sa tao talagang katulad ng mga naging girlfriend mo, nasusuportahan ka talaga, whatever, ride or die, kumbaga. Sa madalas na pagkakataon, makikita mo yun sa kilos nila. Tapos sa dahilan kung bakit sila lumalapit. Sa mas madalas na pagkakataon, ingat ka dun sa mga ingat ka dun sa mga, I will say, magagaling sa kwentuhan. Ingat ka dun. Hindi lahat ng magagaling sa kwentuhan, ginagawa nila yung mismo sinasabi nila. Ingat ka sa mga ganun. Maraming ganong klase ng tao. Tanginang tagal ko ng buhay. Yung mga pinakamagagaling na scammer, magaling yan sa kwentuhan. Bumabangko pa yan. Mga katulad ko, bunganga, kaparehas ko. Yung iba, mas magagaling pa sa akin magsalita. Kasi alam mo, ang ginagawa ko, as much as ako, talker, mabunganga ako, sa harap lang ng camera yan. Pero yung mga nakakakilala sa akin behind the scenes, alam nilang hindi ako bumabangko. Alam nila yun. Sa harap ng camera, oo, makikita mo ako, nagsasalita ako, salita. Pero pag ako mismo, magkakasama tayo, isang grupo tayo, tahimik lang ako. Tinitignan ko mga tao, nagmamasid ako. Yung mga pinakamabubunganga, yung mga kadalasan, yan yung mga malalakas mangutang, yan yung mga malalakas bumoka, tapos hindi nagtutugma yung sinasabi sa ginagawa. Pagmamasdan mo yung sinasabi, dapat yung sinasabi nagtutugma sa ginagawa. Ingat ka sa mga tao na ang daming sinasabi pero yung sinasabi di nagtutugma sa ginagawa. Ang daming ganun. Kahit sa social media. Putang ina, kilala ko kayo personal. Magkakakilala kayo. Magkakakilala tayo. Gago kayo. Ayusin yung mga sarili nyo. Maniwala kayo sa akin. Hindi ako binabayaran dito sa social media kung kahit ano pwede ko sabihin. Kahit ano, pwede ko rin ilabas. Mag-iingat kayo. Ayusin yung mga sarili mo. Gago kayo. Nakakasunda kayo ng mga kapwa-tao. Sila ano? Ayos. And, sir, on the more controversial side naman, anong opinion mo sa polygamy or sa mga taong may multiple girlfriends? Masakit sa ulo yan, Brad. Gusto mo ito practicality, Labas usapang mga Diyos. Labas usapang Biblia, usapang Quran, etc. Masakit sa ulo yan, Brad. Masakit sa ulo. Naisip mo ba yung konsepto na, jowa kita, jowa din kita. Kunyari babae kayo. Mahirap kasi pagka pare-pares tayo lalaki, buta. Sausage party to. Diba? Babae ka rin, diba? Naisip mo yung konsepto habang nag-date kami nito, tapos nakita mo kami. Selos. Tangina mo, skandalo yun, Brad. Buti kong selos lang. Skandalo yun. Parehas tayong magjojowa eh. Diba? Yung masakit sa ulo yun. Kung mabidyohan ka pa. Gago. Tangina mo. Huwag mo kakalimutan, puta. Hindi tanggap sa publiko pag ang lalaki nananakit ng babae. Pero tangina mo, tanggap sa publiko pag yung babae nananakit ng lalaki. Merong ganong discrimination ng publiko. Pag, babae ka, ginugulpi kita, tangina magagalit sa akin ng taong bayan. Pero pag ikaw, babae, ginugulpi mo ko, kaya tangina mo, tama lang yan, gago ka kasi, babaero ka kasi, kasalanan mo yan, gago. Diba, nakita mo yung nangyari kay, diba, yung mga nasa showbiz recently,
na nahuling ng bababae tapos hiniwalayan siya ngayon. Mahirap na lang magsalita pero kilala niyo yung ibig ko sabihin. Ito mo, di ba? O ngayon, magko-comment yung mga yan. Tingnan mo. Sabihin nila kung sino yun. Chismoso kayo eh. No? Kung tangina yung chismoso kayo eh. Updated yan mo Nakita mo? Nakita mo yung konsepto na ganun, di ba? So, hindi tanggap ng publiko pag ang lalaki nananakit ng babae. Pero pag ang babae nananakit ng lalaki, tanggap eh. Hindi ko alam bakit may ganun discrimination eh. Siguro dahil, meron kasing level na parang ang dating, parang, alam mo